Natin si Sir, kita lang dito na rin. Parang ano lang, conspiracy. Ako magtanong kay Sir. Sige, try. Tanong natin si Sir, para ano yung pinulutan? Baka hindi na sila makadaan ha. Baka hindi na makadaan, pre. Daan Dito natin tayo, sa dito tayo. ibuhin natin para may makadaan. Tanongin natin Sir Jonathan, mga kababayan, kung ano yung kanyang special wish kay Bangag. Huwag lang yung Marcos Jr. Ay, wala birthday na. pa lang niya Bangag. ngayon. Oh. Ni Bangag. Sir Jonathan, ano po yung special wish para kay Marcos Jr.? Sir. Special wish ka. Ay, dadaan. Oh, dito lang tayo sir, harap na. Oh, para may isang side. Ayan. Ulit. Okay sir. Go sir. Anong wish mo sir para kay, kumplituhin na lang natin. Kay Marcos Jr. Simple lang ang special wish natin dito sa Pangulong Bangag. Yung iyong kalusugan sana ay mag-manifest dun sa paggamit mo ng illegal na droga. Yun lang naman yung ating pangunahing wish. Sana lumabas dun sa balat mo at dun sa takbo ng pag-iisip mo yung patuloy mong paggamit ng illegal na droga. Yun. Sapagkat itong ginagawa nyo, pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino ay talagang walang katapusan. Kaya patuloy kami na nananawagan sa iyo na bumaba ka na. Bumaba ka na at tigilan mo na yung pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Ayun, maraming salamat. O baka may tanong kayo. Yun lang po yung tanong ko kay Sir Jonathan. Jim, ako po ay may tanong. Ngayon kasi birthday daw ni Bongbong Marcos eh. Ano pa yung regalo mo kay Bongbong Marcos? Oy, may regalo pa, grabe. Regaluhan mo pa yan? Ang dami ng pera yan eh. Oh, baka may something si Sir na iregalo sa Yung kanya. regalo ko sa yung posas. Ay, posas. Sa kotse. Special yan, Sir. Special. At gusto kong ibigay sa iyo yung posas na yung personal. Oh, yun. Anytime ba yan? Anytime Parang ibibigay? posas ko sa iyo. Anytime. Anytime. Oo, Ano yan, sir? Stainless o ginto? Stainless. At least, hindi naman mga lawang. Wala si Sir ganon, wala si Sir ganon eh. Sila lang yung may ganon, kaya hindi tayo makaregalo niyan. Yun naman, seryoso tayo. Kaya nga sabi ko, ito lang yung pangako ko dun sa aking pamilya, partikular sa aking asawa at mga anak, na itong ginawa, itong pamilyang Marcos sa atin, talagang inihiling ko sa sambayan ng Pilipino na ako yung bigyan ng pagkakataon na magsuot sa kanya ng posas. Ayun, antayin natin yan. Kung Antayin kailan natin yan, darating sir. natin yan. Nung pagsuot mo ng pusa sa kanya. Ito sir, ang tanong ko sir, medyo personal. Ngayon kasi sir, kaming mga vlogger, nakaramdam na rin kami ng takot. Lahat po kami tinatakot, yung mga viewers po natin. Tapos ngayon lang, bago ka dumating, pinipicturan po kami lahat ng pulis sa baba. So, ang tanong ko sa inyo sir, hindi ka ba natatakot sa iyong buhay at na buhay ng iyong pamilya dahil po sa pinaglalaban natin? Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot. Sa paglaban sa katotohanan, lalo na sa kapakanan ng taong bayan, huwag tayong matatakot. Dapat sila ang matakot sa atin. Sapagkat tayo, wala tayong ginagawang masama, wala tayong ginagawang iligan. Unang-una, hindi naman natin sinabi dito kay Bangag na gumamit siya ng pulburon. Tama? Hindi naman natin sinabi mag-adik siya. Di ba? Hindi rin naman natin sinabi na mag-ganyo sila na gumamit ng cocaine. Wala naman tayong sinabi sa kanila na protektahan nila yung mga pogo industries dito sa Pilipinas. Kaya ba't tayo matatakot? Sila matakot sa atin. Diba? Kaya tayo kinukunan ng litrato ng mga kapulisan. Ito ay bilang patunay na nagtatrabaho sila. Okay. So, Sapagkat hindi tayo matakot dun, yung sir. kanilang mga amo tumatanggap ng ayuda mula dito kay Bangag, kay Tambaloslos at saka kay Jahas. Kaya yun yung patunay lang. Kaya yung ginagawa nila walang pagkakaiba doon sa mga troll na na pumapasok doon sa ating mga channel na nanggugulo at naninira.
Kaya kung kita nyo, pagka yung mga nagko-comment, talagang ini-screenshot nila na nakapag-comment sila para meron silang nasisingit. Okay. So maraming salamat, sir. James. Sir, ano po yung panawagan nyo para po sa iba't ibang religious groups natin? Mukha kasing tahimik sila ngayon, sir. Ano? Lalong-lalo na itong Catholic Church ng bansa natin. Alam nyo, sa sa ikapapatid ninyong lahat, na marami ng mga religious groups na na nakikisa sa Wow, atin. very good yan. Ganda yan. Unti-unti na, no? At may mga sumasama na. At bukas na ay mayroon kaming forum na gagawin at kasama itong mga religious leaders, Wow. mga Nice. pastor, mga bishop, at mamaya ibubulong ko sa inyo kung saan gagawin. Ayan, sige sir, sige, rantayin natin. Bukas ma-cover. Sir, ito naman, related naman po sa nangyari ngayon sa House of Representatives. Kahapon po, ikinontempt nila itong si Atty. Harry Roque. Ang sabi po ng mga taga House of Representatives, walang pamumulitika daw po sa kanilang pag-contempt kay Atty. Harry Roque. Ano po yung makomento natin dito, sir? Alam nyo, maganda yung ginawa nila sapagkat sa pamagitan yan, lalo nagigising ang taong bayan. At kung palang na nagpapakita kung gano'ng kaitim yung sistema ng pamamalakad nila, pamumuno dyan sa House of Representatives. Kumbaga sa yung ginagawa nila niyan ay parang kangaroo court. Kumbaga sa kung ayaw nila dun sa isang resource person, ayaw nila yung sinasabi ng resource person o pag di nakikipag-cooperate yung resource person, ginagawa nila, pinakocontempt nila, pinakukulong nila. Tama lang yung ginawa ni Atty. Harry Roque na ito ay questionin, idulog sa Korte Suprema upang magkaroon ng kaliwanagan kung itong mga ginagawa ng mga kongresistang ito laban doon sa mga resource person ay naaayon pa sa itinatadhana ng ating saligang batas. Sapagkat, malinaw naman na isinasaad ng ating saligang batas patungkol doon sa Article 3 ng 1987 Constitution na tayo ay may mga karapatan na sa ating mga pribadong pamumuhay o anumang pribadong dokumento o naman. O doon sa meron tayong malayang pagsasalaysay o pamamahayag na hindi ma-incriminate yung ating sarili. Meron tayong mga proseso na dapat ay sinusunod base sa itinatadhana ng ating konstitusyon. Kaya maganda yung ginawang aksyon ni Atty. Harry Roque na magsampa ng kaso sa Korte Suprema upang kahit papano magkaroon ng kaliwanagan yung ginagawa ng Kongreso laban dito sa mga resource person. Ibig niyo sabihin sa nagsampan si Atty. Harry Roque ba na sa Opo, bali sa pagkakaintindi ko po, yun po ang kanyang gagawin. Magsasampa ito ng kaso o petisyon sa Korte Suprema upang magkaroon ng liwanag o linaw yung ginagawa ng mga kongresista laban doon sa mga resource person. Kung ito pa ba ay naaayon doon sa karapatang pantao ng bawat o sino mang individual na kanilang ginigisa dyan sa Kongreso. naayon pa sa batas na sir? Oo, kung naayon pa sa batas. Kasi unang-una, ang Korte Suprema lamang ang pwedeng... Last arbiter. Oo. O siya yung last arbiter. Siya lang yung Korte Suprema lamang ang tanging institusyon na po pwede magsabi o mag-interpret kung itong ginagawa ng isang Ay naayon pa sa saligang batas. o ng Kongreso ay naayon pa sa saligang batas o ehekutibo man o ng ng Kongreso. Pero na-contact na pa siya. Sa pagkakaalam ko, mayroong hindi. Ibig sabihin, meron na naman panibagong contempt order na ipinalabas at hindi pa siya nakakulong sa pangalimago. Pero nagapan niya na nag-apply na siya ng mandamos. Kung meron man na ipinalabas yung Korte Suprema patungkol dyan sa
Wala pa. O kasi, maaari maglabas ang Korte Suprema ng Temporary Protection Order o ano man, o TRO para mapigilan yung i-restrain yung Kongreso sa pagpapatupad o pagdikipit doon sa resource person katulad ni Harry. Alam ko, pati ata ito, abogado ni Alice ko ganun din, nag-file, mukhang magpapile o nag-file na itong si Atty. Tomasio patungkol doon. Gawa ng, dahil nga nag-i-invoke ng kanyang karapatan para sa self-incrimination, ito si Alice ko, hindi binabaliwala. Ginagorgor ni Senator Byros. Oo, ganun. Pero yan, ang ko naman dyan, patungkol naman doon kay Senator Hontiveros, patungkol doon kay Alice ko, meron siyang gustong malaman. Kaya nga nagtataka ako doon sa nangyayari, sapagkat ang gusto nitong si Secretary Boying Rimulya ma-deport itong si Alice ko. Mukhang mayroong gustong pagtakpan. Bakit gustong ipa-deport itong si Alice ko ni DOJ Secretary Boying Rimulya samantalang ito ay mayroong kaso, di ba? At meron pa, bakit itong si Alice ko merong nag-file na kaso? Kasi ang pagkakaalam ko bilang alagad ng batas, yung mga ganyang POGO operators, POGO personnel, para hindi ma-deport, kinakasuhan. Saan At nila yung ipapadeport, sir? ipa-deport sa bansa niya, siguro, sa Ay, China. dito naman Sinasabi. pinanganak yan. Kaya nga kaya pinade-deport kasi ayaw mapulgar na itong POGO operators na kinabibilangan itong si Alice ko nagbigay ng protection money o goodwill money dito sa Bangag Administration. Sigurado yan, sir. Diba? Tingnan ninyo, kapag raw si Tebes ay pina-extradite papunta ng Pilipinas, sino ang susundo? Huwag mo naman Ang aeroplanong gagamitin? Philippine Air Force. Si Pastor Apollo Kibuloy, nung sumurrender, saan sinakay? Sa aeroplano ng Philippine Air Force. Si Alice Goo, Private nung galing sa Indonesia, saan sinakay? Special Diba? special. Sa special plane, di ba? Chartered jet, di ba? Ibig sabihin, ginastusan talaga. Bakit? Tapos may video sila, sir, no? Ibig sabihin, hindi yung picture Hindi yung picture, hindi yung video. Ibig sabihin, kung ikaw, natatakot ako na ibulgar mo ako, masusundo kita sa piling tao ko. Kanino pinasundo si Alice Go? Kay Secretary Abalos. Okay. At saka kay Marbel. Si Abalos, alter ego Di ng Marcos. presidente. Correct. Di ba? Alter ego. Bakit personal na sinundo yan ng alter ego ng presidente? Para ano? Para masusian. Para masusian. Di ba? Para masusian. Di ba nagsiyakap pa nila, sir, si Ini Abalos? Hindi yung sa yakap. Hindi sa yakap. Hindi rin sa ano. Para masusian. Ano yan, robot? Masipiran. Huwag ka na magsalita. Kami na bahala sa iyo. Wow, grabe. Yes, sir. Ayon sa isang manunod po dito, si Mr. BBM daw ay nag-undergo daw ng dialysis. Pag nag-undergo po ba ng dialysis, ay hindi na po siya lalabas pag nag-drug test siya na positive, if ever na gumagamit siya noon. Nandun na po yun. Nandun hindi na maalis po. Ang drugs po kasi pag pumasok sa sistema, Pare J, lalo huwag na mo naman pag hair tanggalin yung mga follicle viewers dyan. Ayaw mo sa drug linya, test, andyan na yan. Andyan na yan. Lilipas Sige, lang para yan huwag mo ng tanggalin ilang yan. Pero